What's up mga katunay? Siyempre nandito na naman tayo at ito po ang inyong lingkod na si BT, no? Na magbibigay reaksyon at komento sa mga nangyayari ngayon. Diba? At ito siyempre impeachment. Ayan, tungkol sa impeachment, siyempre ito yung napapag-usapan ngayon mga katunay at dapat natin pag-usapan. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At siyempre nagsalita na yung mga senador, no? Natanggap na yung naging desisyon ng Korte Suprema. Ng Supreme Court. No, buti pa sila tanggap nila pero yung iba hindi matanggap. Di ba? Ang problema sa iba, sinasabihan nila na kinukonsente ng Senado si VP Sara. Wala namang ganun eh. Di ba? Hindi naman nila kinukonsente. Sinasabi ko nga palagi sa mga reaction ko, ang mga senador matatalino yan. Alam nila yung ginagawa nila, pinag-aaralan nila kung ano yung ginagawa nila. Hindi sila katulad ng nasa kamera na pabara-bara mag-isip. Diba? Wala namang mangyayari kung bara-bara kakita nyo, nangyari. Dahil sa kakabara-bara nyo, ano nangyari? Diba? Wala. No? Talagang pinipilit nyo lang talagang matanggal si VP Sara. At syempre, ito, basahin natin yung mga senador na nagsalita tungkol dyan sa desisyon ng Korte about sa impeachment ni VP Sara. Si Senator Mig Zubiri, no? Constitutional crisis, nagbabala si Sen. Mig Zubiri na posible raw mauwi sa constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa pagpapahinto sa impeachment proceedings laban kay Vice Pres Sara Duterte. Giit ni Zubiri dapat irespeto ng Senado ang desisyon ng Korte bilang final arbiter sa lahat ng issue na may kinalaman sa konstitusyon. Ayun nga, tama naman si Zubiri. Dapat nire-respeto na lang. Magkakaroon pa tayo ng problema niyan eh. Talagang ito yung mga dilawan, yung mga ano, sila lang yung nagpapalala. Palibasa, sanay na sanay sila sa ganyan, sa gulo. Diba, lagi silang nanggugulo. Talagang ginagawa nila lahat ng paraan para makabalik sila sa posisyon. Alam naman natin yon. Kasi, ito, syempre, si PBBM ang nakaupo ngayon. Diba, si PBBM ang nakaupo. Tapos, sa 2028, pag naupo naman si VP Sara, lalong hindi sila makakaporma. Hindi ba nila matanggap na talagang wala ng taong nagtitiwala sa kanila? Diba? Kaya ito nga mga senador na to, natatanggap nila yung desisyon ng korte. Ito pa. Ito si Senator Raffy Tulfo. Ayan. Sa kabila ng pagiging handa sa trial, nirerespeto ni Sen. Raffy Tulfo ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagdeklara ng unconstitutional ang impeachment complaints kay VP Sara. I likewise respect the mandate of the Supreme Court to determine if certain actions or processes of the other branches of government went beyond or against the provision of our commission. Dagdag pa niya. Ayan. Buti naman tinatanggap mo. Kasi ito nga, di ba? Gustong-gusto niya rin matuloy yung impeachment. Siyempre, alam naman natin, malaki yan eh. Malaking usapin niyang impeachment ni VP Sara. Lalong-lalo na sa kanila. Pero sana maging magandang feedback yung ginagawa nila sa 2028. Di ba? Kasi buong akala nila, tiwala sila na sa 2028, mananalo pa rin kami. Pero sinasabi ko nga sa inyo mga katunay, sa 2028, huwag tayong masyadong nagre-rely sa pangalan ng kandidato. Dapat inaalam natin kung ano talaga yung pwedeng magawa ng isang kandidato. Katulad nito, mga yan, yung iba, isubok na, nakikita nyo na, di ba? Pag hindi kayo nasasatisfied sa ginagawa niya, pwede naman nating palitan. Kaya nga tayo bumuboto eh. Ito pa, yung sinabi ng isa pang senador about dyan sa desisyon ng Korte Suprema. Ito, si Senator Bongo. Ayan, no? Bongo, sa desisyon ng sana maging daan ito para sa ating pagkakaisa. Ayan, gusto niya magkaisa. Parang malabong magkaisa yun, Senator Bongo. Kasi yung iba talagang gusto ng kapangyarihan. Diba? Talagang gusto nilang agawin ng kapangyarihan, gusto nilang pamunuan. Diba? Nagpapasalamat si Sen. Bongo dahil tama ang kanilang naging rekomendasyon sa Senado na i-remand muna ang impeachment complaints laban kay Vice Pres Sara Duterte. Ito ay matapos ang pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang complaints. Binalikan din ni Go ang kanyang naging pahayag sa plenaryo noong June 10 na kailangan muna itong pagpasyahan at ayusin. Tama naman.
Kailangan ayusin muna yan. 'Di ba? Gulo-gulo eh. That is why we must respect the abide by the decision of the Supreme Court as the final arbiter on legal issues barring the current impeachment proceedings on the grounds of due process. Dagdag pa niya. Ayan, oh. Pero dun sa sinasabi ni Senator Bongo na maging daan ito sa malabo yun sa kalaban. No, malabo. Pero syempre alam naman natin si Senator Bongo is hindi nawala ang pagiging solid niya. Nung nasa likod siya ng mga Duterte, hindi talaga siya bumitaw. Nakita natin ang pagpapahalaga niya. No, kaya ako saludo ko diyan kay Senator Bongo, pati kay Senator Migs. 'Di ba? Saludo din tayo diyan. At ito pa yung isa, no? Yung isang senador na nagsalita about diyan sa impeachment ni VP Sara. Buti pa sila ginagalang nila yung impeachment ni VP Sara. Ito naman si Senator Amy Marcos. Ayan, no? Galangin at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Tama. Sa mga kasamahan kong senador, trabaho na po tayo. O, tama. No, tama si Senator Amy. Trabaho na. At tupagin na natin ang kapakanan ng mga mamamayan, awat muna sa politika. Sen Amy Marcos. Tama naman. Kasi itong impeachment ni VP Sara is politika lang to. So, totoo yan. Kasi yung mga kinakaso nila kay VP Sara, wala namang kakwenta-kwenta. No? 125 million, lagi ko rin sinasabi sa mga reaction ko. Tanga ba si VP Sara para 125 million lang yung gastahin niya? Di ba? Yung pakinabangan niya. Eh, syempre, Vice President siya, pwede siyang makipagsabatan sa kung sino-sino. Pwede siyang kumita ng bilyon. Oh, talagang gusto lang kasi nila makuha ang posisyon na maaaring takbo ni VP Sara sa 2028. Yun lang talaga ang nagiging resulta noon. Wala nang iba. 'Di ba? Kasi kung meron pang kung talagang para sa kapakanan ng mga Pilipino yan, yan, desisyon ng korte yan, tatanggapin na yan. No? At saka Diyos ko naman, napakarami pang mas walang ya kay VP Sara. Si VP Sara nga hindi napapatunayang may kasalanan. Yung COA nga no, nagsalita na si VP Sara ay inosente. No, pinatunayan na malinis ang kanyang record sa COA. Tapos sila nagpaparatang ng ganyan, hindi nila pinapakinggan kung ano yung sinasabi ng COA. 'Di ba? Kaya tama naman yung sinasabi ni Senator Amy, tama na yung pamumulitika dahil alam naman nating politika lang ang hinahangad ng mga taong galit dyan kay VP Sara na gustong matuloy yung impeachment. No? Dahil gusto nilang makabalik sa posisyon, dahil kahit anong gawin nila sa 2028 kapag si VP Sara ay tumakbo, napakalabo nilang manalo. Diba? Kaya nga Senado, sinasabi ni Senator Amy, gustong-gusto nila magtrabaho, tama na yan. Huwag nang pag-usapan yan. Nagdesisyon na 'Di ba? Dapat tapos na. Pero yung iba, humahabol pa. Gusto pang matuloy. 'Di ba? Imbes na yung taong bayan ang iniisip nyo, yung problema ng bansa ngayon, gaya sa amin, kita nyo, baha. Imbes na solusyonan nyo yung mga nangyayaring crisis ngayon, yung mga problema, is si VP Sara, mga Duterte ang iniintindi nyo. No? Kung tutuusin kayo ang namumroblema sa mga Duterte, hindi ang mga Duterte ang namumroblema sa inyo. 'Di ba? Imbis na tulungan nyo ang mamamayang Pilipino at magpakitang gilas kayo sa aming lahat, no, ipakita nyo sa amin ang serbisyong totoo na pinangako nyo nung kumakandidato kayo, wala. Nauubos lang ang oras at panahon nyo sa kakanais na pabagsakin ang mga Duterte. So eto lang, napapahiya lang kayo. Hindi pumapasok yung gusto nyong mangyari. Alam ko sinasamantala nyo tong administrasyon na to kasi alam nyo pumapabor sa inyo. Pero pagdating ng araw, wag sana kayong matisod at bumalik ang ginagawa nyong yan sa inyo. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Once again, I'm BT. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!